Kibuloy nga sa hospital arrest. Ibinasura ng Pasig City Regional Trial Court, RTC, ang petisyon ni Pastor Apollo Quiboloy na isailalim siya sa hospital arrest. Ayon sa abogado ng isa sa complainant, denied ang hirit ng leader ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC, na isailalim sa hospital arrest ang pastor dahil umano sa mga ka-negation ramdaman nito. Si Quiboloy na kinasuhan ng Qualified Human Trafficking sa Pasig RTC, ay kasalukuyang nakadetan sa Custodial Center ng Philippine National Police sa Camp Crame, Quezon City. Bukod sa Qualified Human Trafficking, isang non-bailable offense, nakabinbin naman sa Quezon City RTC ang sexual at child abuse case. Sabi naman ng abogado ni Quiboloy na si Attorney Israel Itotorian, maghahain sila ng motion for consideration sa naging desisyon ng korte. Ikinatuwa naman ni Senador Risa Hontiveros ang pagtanggi ng korte sa hospital arrest ni Quiboloy. Pinapakita lang ng ating mga korte na walang special treatment pagdating sa kaso ni Quiboloy. Hindi dapat ponlakan ang isang akusado sa mga krimeng human trafficking, rape, child abuse at marami pang iba, diin ni Hontiveros. TBBM pinasalamatan Israel sa pangangalaga ng mga OFW. Personal na nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Israeli President Isaac Herzog sa suporta at pangangalagang ibinibigay sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan na sa kanilang bansa. Nakausap ng Pangulo si President Herzog sa pamamagitan ng telepono at inalam ang kondisyon ng mga Pilipino sa harap ng nararanasang pagsubok ng Israel. Sinabi ng Pangulo na malaking bagay para sa Pilipinas ang ginagawang mabilis na pagtulong ng Israel para masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino. Ang Israel, aniya, ay isa sa nananatiling pinagtitiwalaang bilateral partner ng Pilipinas sa Middle East simula pa noong maitatag ang Estado ng Israel. Umaasa rin ang Pangulo sa mabilis na kalutasan ng tensyon sa Israel at Gaza at magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon upang sabay na maisulong ang mas matatag na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. VP Sara 45,000 piso renta kada araw sa safe house. Gumastos ng 60 na milyong piso ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa renta ng mga safe house sa loob ng 11 araw noong 2022. Ang 60 na milyong piso pondo na ginamit ay bahagi ng 125 na milyong piso confidential fund ni Duterte noong 2022. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability nitong Huwebes, sinabi ni Attorney Gloria Camora, ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng Commission on Audit, COA, na nagsumite ang Office of the Vice President, OVP, ng 34 na acknowledgement receipt para sa paggastos nito ng 16 na milyong piso confidential fund sa renta ng mga safe house mula ika-21 ng Disyembre hanggang 31. Sa pagtatanong ni Antipolo City Rep. Romeo Acop, sinabi ni Camora na lumalabas na ang renta ay P45,454.55 kada araw. Ano po kayang klaseng safe house ito na P45,000 per day ang rental samantalang yung ibang magagandang lugar mas mura pa kesa rito sa P45,000? Tanong ni Acop. Sinabi ni Camora na sila ay walang impormasyon kung anong klaseng safe house ang nirentahan. Binanggit naman ng chairperson ng komite na si Manila Rep. Joel Chua na ang renta sa Shangri-La Boracay ay P25,000 kada gabi samantalang ang buwan ng renta sa Bonifacio Global City sa Taguig ay nagkakahalaga ng P70,000. BBM, Lenny nagbonding sa Sorsogon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkita sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating Vice President Leni Robredo, na dating magkatunggali sa 2016 Vice Presidential at 2022 presidential elections, sa inaugurasyon ng bagong Sorsogon Sports Arena sa Sorsogon City nitong Huwebes ng umaga.
Ang Pangulo ang panauhing pandangal sa okasyon habang si Robredo naman ay inimbitahan ni Senate President Francis Cheese Escudero para dumalo sa inaugurasyon. Pagdating sa entrance ng sports arena ay nagkamayan ang Pangulo at si Robredo na kasama ang isang dating senador na tatakbo sa 2025 elections. Gayunman, hindi na sumama hanggang sa entablado si Robredo dahil mayroon umano itong ibang lakad. Sinabi naman ni Escudero na inimbitahan niya ang dating vice-presidente para maging bahagi ng Kasanggihan Festival at bilang Bicolana para salubingan ang presidente sa kanyang pagbisita sa Sorsogon.